itong mag-ina sa Tingog Party List. Grabe mag-ina, kongresista, yung tatay nila, asawa, ay Speaker of the House, si White. Intindi, ang daming pera yan, ha? Daming pera yan. Tingnan natin si Budlat ang mata. Yung po kasing 3, 4, and 5 ng Tingog Party List ay either nag-resign o meron kasing nagkaroon ng conflict of interest na therefore contrary sa kanilang constitution and bylaws. Tinanggap po kasi ng kanilang pong board of directors yung po kasing yung mga resignation at saka yung removal, inaction nila, and therefore pinadala sa atin dito sa komisyon yung mismong naging aksyon ng kanila pong policy making body, which is the board of directors, at sinasabi nila dahil sa nawala si 3, 4, and 5, marapat lang sana si number 6 ang makaupo. And pagkatapos po namin nakatanggap din kami ng surat mula sa Secretary General ng House of Representatives na sinasabi na yung duly elected number 3 congressman nung naturang party list ay it's either resign or removed. Resign or remove. Di umano yung number 3 sa Tingog Party List. Kaya itong asawa nakaupo. Dahil daw yung pangatlo, meron daw conflict of interest. Nabuang, no? Hindi ba ito conflict of interest? Yung nangyayari ho ngayon dyan sa Tingog, yung anak nominee, yung nanay nominee, yung tatay Speaker of the House, anong tawag dyan? Hindi conflict of interest? Ang tindi no ng amat si George. Hoy, taong bayan, gumising ho kayo sa katotohanan na itong kongreso ngayon ginawang hanap buhay ng pamilyang Romualdez. Lahat yun na kasi kay pamilya ho ninyo. Sabi ni Kyoko Sodo, bakit hindi nyo paupuin yung Duterte youth? Utos man ni Tambalos-Los yan. No? Ako sa akin, guys, isang kalukuhan po ito na nangyayari sa kasaysayan ng kongreso. Buong pamilya, ha? Mag-ina, mag-ama, ito ang nangyayari ngayon. Yung kongreso ginagawang negosyo. Wala na ba kayong dyan? Ibang tao sa Tingog Party List? Ilagay nyo si Jam Magno dyan! Di ba si Jam Magno? Nasa Tingog Party List? Ba't kayo talaga? Wala na bang ibang miyembro sa Tingog Party List? Sino bang mga miyembro dyan? Wala na si Aside kasi tapos na. So, di ba ito nagiging representative din po dyan? Ilagay nyo si Jam Magno para meron kaming kakatawanan, gawin naming laruan. Pero wala ho talaga kayong nakita, kundi ang inyong pamilya lamang, dahil baka yung pera mapunta pa sa iba. O baka naman sinipa ho ninyo yung number 3 dahil ayaw magbigay ng tungpats commission ba? Baka lang, ha? O, magkano yung mo dyan, pork barrel? Hati tayo dyan, ha? Hindi ka naman magiging kongresista kung hindi sa amin Gumastos kami para sa Tingog Party List. O hito, pag ikaw nakaupo, hati tayo. Ito lang sa'yo. O baka hindi nagustuhan, baka sinabi siguro ng number 3 nominee, wag na lang. Kayo na lang. Bakit ako pa? Kagaguhan na po itong ginawa ni Tambalos-Los. Sinira ang institusyon ng House of the Representatives. Matindi ho itong kahihiyan. Kung may hiya pa ho kayo, kapal talaga ng mukha. Saka pwede mag-giveaway ka na lang, no? Kung ikaw ba, tangina, no? Kapala na talaga, no? Kung may delikadisa ka ba, dapat sabihin mo na lang, kahit ikaw yung next nominee, wag na. Agagaling ko lang dyan tapos yung anak ko nandyan, tapos ako yung susunod, hindi na. Pagbigyan ko na lang yung number 7. Total, nandyan naman yung anak ko, yung asawa ko, Speaker of the House. Ikaw na lang, number 7, wag na ako, okay na ho ako. Masaya na po ako, kaso ka lang, wala silang ganong isip. Gusto nila maglimas ng pera
para mapuno ang kanilang mga bulsa. Ang tanong dyan, di pa ba kayo nagsawa sa pira ng bayan? Yung mga blanco sa GAA, sa BICAM, wala na po kaming balita doon eh. As in. Sabi ni Roseltan, ang problema kasi di naman sila nahihiya. Wala ding delikadisa, basta makahakot, okay na sila. Yun na nga eh. Ito yung literal na pamilyang tambaluslos, pamilyang mga buhaya. Hindi ba kayo nahiya sa inyong lugar na kayo lang ay pag-uusapan doon? Ang tindi oh. Lahat sila kongresista. Ang tindi ho, lahat sila may pork barrel. Kaya nga itong si Lacson, sana pangalanan yung Lacson, yung mga kongresistang tumanggap ng pork barrel at merong isang kongresista tumanggap ng napakalaking pera, I think 50 billion pesos. Kung sino man yan, talagay ko si Tambaloslos yan, palagay ko lang 50 billion pesos, my God. Sino ba ang demonyong ito na nililimas na ho nila ang kaban ng bayan? At kung si Tambaloslos ito pa, may anak na, may asawa pa, lahat may pork barrel, lahat ng pira ng bayan, lilimasin nila. Puta, nakakatulog pa ba itong mga to? Nalulunok kaya nila yung pera? Yung pera, animal. Nalulunok talaga yung pera. Nalulunok kaya nila yung pagkain sa hapagkainan habang kumakain sila at naalala nila pera ito ng taong bayan? Kaya kailang lunukin yun. Putang ina, pera ng mga OFW to. Kain tayo. Oy, Romualdez. Pamilyang Romualdez. Kung may mga hiyaho kayo, kung meron pa kayong natitirang konting delikadisa sa mamamayang Pilipino, mga taxpayer, parang awa nyo na. Huwag nyo naman sagarin yung kapangyarihan. Masyado po kayong nalunod sa kapangyarihan. Nalasing sa kapangyarihan. Nalasing sa kaban ng bayan. May karma ho iyan. Darating ang panahon, husgahan kayo ng Panginoon na ito dinadaya ninyo ang taong bayan at lahat-lahat na lang ay kinuha na ho ninyo. My God. Ang Pilipino, yung iba dito natutuwa pa. Pero tayo hindi ho po pwede ito para sa atin. Kaswapangan na po ito. Power tripping na po ito. Kasakiman na po ito. Nalunod na ito sa kapangyarihan.